Let's go. Ay. Hello mga guys. Mga tol, mga ma'am, mga sir. Kumusta kayo? Ano naman tayo? Baka mapangga na naman tayo. Okay. Mga tol, ako nga pala si Motorach. Isa po akong baguhang motovlogger. Nagsisimula pa lang. Parang nakaka-start ko mo lang gawa ng YouTube channel kasi mga 1 week ago or 2 weeks ata. Yan. Na-inspire lang tayo sa mga sa mga motovlogger dito sa atin. Siyempre, di ba? Nakaka-inspire naman talaga. Tsaka sarap pag-motor. Para lang sa akin, why not, di ba? I-capture mo lahat ng moments habang nagmumotor ka. Kasi, sa akin mahalaga yun eh. Yung babalikan mo lahat ng mga nangyari sa buhay mo. Parang sarap na sa feeling. Ayan, konting kwento lang about me. 3 years pa lang ba? Hindi, nag-start ako 2022 mag-motor eh. Nag-start tayo ng 2022, bumili tayo ng ADV 160. Bakit ADV 160 yung napili ko? Napaka kasi, parang versatile niya. Parang pwede siya sa lahat. Hindi naman pwede sa lahat. Almost. Forma, pwede mo mag-forma, pwede sa adventure, pwede sa mga light na off-road, mga ganyan. Tsaka in fairness sa ADV 160. Ano dito? Nalusong ko sa bahay yun, grabe. Parang kalahati yata. I mean, hanggang stepboard. Parang hanggang doon. Taas pa naman yung stepboard. Pero yung mga kasabayan ko halos mamatayan na doon sa kalsada. Kaya wala rin ako masabi sa ADV 160. Dami rin namin pinagsamahan ng motor na yan. Tapos pinenta ko siya ng na 20 last year. Last year lang. Palit naman tayo ng ADV pa rin. ADV 350. And ako parang naging favorite ko talaga yung ADV. Though hindi pa naman ako nagkaroon ng mga NMAX, ibang motor. Pero nakapag-try naman ako. Ay pucha. Yari. Basa likod mo. Aray ko po. Musit. Yun. Hindi na kasi nakatail tayo di tayo. So, yung likod, basang basa. Pupunta pa lang kasi tayo sa Wheeltech Santo Tomas. Huli natin yung plaka at papers nito. Pero, kwento ko yun. Going back dun sa ADV 350. Pero ginawa ko siya last year. October. Birthday gift ko sa sarili ko yun sana. Tapos,
Binenta ko yung ADB. Ayoko sana ibenta pero parang magdo-double ano kasi ko eh. Parang parehas lang naman kasi sila ng use. Yung ADB 350 kasi. Pwede mo na naman pang daily. Pero ADB 160 lang din. May kalakihan lang talaga pero kaya. Kaya. Gang padalhin, ganyan. Kaya sabi ko, pag isip-isip ko, di benta ko na lang yung ano, ADB 160 kahit masama sa loob. Tapos ayun, wala akong problema sa ADB 350. Except, meron pala, yung tumagas yung ano niya, yung ang tawag dito. Front shocks niya, pero sa right side lang naman. Hindi ko alam kung bakit eh. Dahil ba sa lubak or what. Pero matibay naman kasi yung ano eh, ADB. Sa luma ko 160, wala naman problema yun. Never nagkatagas. Siguro nasaktuhan lang sa akin. Ewan ko. Tapos yun, nung nasa kasa ako ng, katawa ko sa dito sa kwento, nasa kasa ako ng Big Wing. Sa lipa ko kasi binenta yun, Big Wing lipa. May nakita ako CB doon. Sabi ko, dream bike ko rin talaga kasi yung CB. Bago ako mag-ATV 350, pinag-isipan ko muna mabuti yun. Na kung magsi-CB na ba ako or what. Kasi, alam mo yun, parang ako kasi gumagamit ako ng motor sa use niya. Hindi yung bibili lang ako ng walang kadahi-dahilan na gamitin ko lang kahit sa pag CB650 ako tapos papamasok ko lang. Kasi pag pumapasok ko, nakamotor lang ako eh. Pag papamasok ko lang, parang hirap na dalhin, lalo sa traffic. Compared sa ADB 350, sobrang ipapasok ko kahit saan, kahit sobrang sikip, mga ganun. Na CB, magagawa mo pero napakahirap. Tapos yun, sabi ko doon sa kasa, inupuan ko muna eh. Sabi ko, next year bibiliin kita. Ganun. Ano naman, pabiro lang naman. Tapos yun na nga, fast forward, ito, gamit ko na siya ngayon. Si Buratino pangalan nito. Yung ADB 350 ko, Buratino pangalan. Diba? Kita mga pangalan. So, yun nga. Fast forward, ayan, napili natin si CB650 or e-clutch niya. Doon sa Wheeltech Kawasaki Santo Tomas. Parang nabili ko siya ng last month lang. Last month ko lang nabili. Tapos parang 2 months ko yata siya inintay kasi naabutan ako nung ready na ako bumili ng CB. Naabutan ako nung 2020, yung pagpapalit nung nag-switch nung 2025 to 2026. Pati tinanggal lahat ata sa kaso ng mga 2025 models. Tapos ito na yung pinakabago na 2026 na model. Which is pinalitan lang naman tong yung sa filter. Parang yung black lang na finish. Ayun, 2 months yung inantay ko na grabe. Parang araw-araw. Araw-araw nag-aantay ka. Kung meron na ba. Tapos sa panon, pahirapan yung color black. Kasi color black talaga gusto ko. Sobrang hilig ko sa black. Tingnan mga damit ko, puro black. Pero basta, nahirapan maghanap yung ahente ko. Kasi sabi ko, if ever, pwede bang sa iba na lang ako maghanap ng sabi ko sa kanya, may nakita ko sa Buendia. Sa kanila rin pala yun. So, parang that time ata, kinontak niya yung sa Buendia. So, sabi na wala na daw sabi ko minessage ko yung taga Buendia, sabi meron daw. Kaya sinabi ko dun sa ahente ko,
Kasi sinabi yata niya sa box niya, ito na yung mapalapit na yung araw na mabibili ka na yung CV. So talagang pinamadali ko na kasi sobrang excited na ako. Alam mo, hindi na ako katulog. Tapos pag minsan napapanaginipan ko na nag-ride na ako sa CV, ganyan. Sobrang sarap sa feeling nung malapit na. Parang ngayon nga nung nakuha na yung CV dun sa Honda Buendia, Wheeltech Buendia siya nakuha. Kasi doon ko ni-inquire yun. Kung meron sila. Doon ko nakita pa lang. Kasi nung sinenda na ako ng picture ng ahente ko, sabi ko, grabe. Sabi ko, this is it, pansit. Parang makukuha ko na yung first ever na big bike ko, which is itong CB650RE clutch. Sabi ko, yan nga yung CB650RE clutch. Tapos yun, fast forward ulit tayo. Yung araw na kukunin ko na yung CV. Naka-receive na ako ng message na sir, nandito na yung CV mo. Ganyan. Nagkaroon pa ng delay actually yun eh. Kasi parang di yata ako pwede that time. Pasok ako. So hindi ko mapupuntahan. Hindi, na-move. Hanggang sa dumating na yung araw na talagang ito na, wala na makakapigil sa akin. Ano yun eh, May 14 ata yun. May 14. Kala ko maudot na naman kasi biglang umulan noon. So sabi ko, huwag naman sana. Doon nakakotse naman mapunta. Para suwabe. Teka, parang umulan na naman ha. Lord? Huwag naman, Lord. Kaya ako maligo sa ulan. Yun, nandun na ako sa Wheeltech. Sabi ko, unang pasok ko pa lang. Ay, hindi. Hindi pa pumapasok ako. Papunta pa lang sa parking. Pero grabe. Nakita ko yung CV. Nag-iisang CV na siya nun eh. Nakita ko isang CV doon. Isisyon niya sa akin ng app. Ngayon po, okay pare. Ano ba yung tinitingnan nyo lang yan, tol? Mga tol sa kalye. Nakikita mo lang yan dati sa kalye. Ngayon, parang dyan na sa harap mo. Diba? Pangarap mo lang dati, pero alam mo yan na yan, parang ito yung buo ng mga pinagpaguran mo, pinagpawisan mo, pinagpuyatan mo. Ang sarap sa feeling, sobra. Kasi, sa totoo naman, di ba, parang sobrang hirap kumita ng pera. Lalo dito sa atin. Umuulan na nga ng malakas. Teka lang, sisilaw muna tayo kasi umuulan na ng malakas. Malakas na yung ulan, guys. Ganap muna ako ng masisilukan. At delikado magmaneho na. Sobrang basa yung kalsada. Medyo madulas pa naman nata yung stock tires ito ni CV. Lahat naman ng mga bagay na nangyayari sa atin may dahilan, di ba? Tsaka blessing to ah. Blessing to ganda. Pero kukuha lang tayo ng plaka. May blessing agad. Aray ko. Naibon tayo ng content, nagtatasiga yung mga tubig ng sasakyan nila. Pero buti hindi natin naabutan yung malakas na ulan. Maroon mga tubig sa kalye na lang inatalsik. Hanggat maaari, bagal muna tayo. Pero in fairness, lamig. Sarap. Dumi na nga lang ng CV natin. Goodness. Tapos, balik tayo sa kwento. Yun na, yung nakuha natin yung CV. Sobrang saya, grabe. Alam ba, sobrang excitement ko nun.
Kasi nung nakuha ko siya, parang ilang ilang araw ako, actually nakaplano na yung mga papalagay ko, papakapit ko. Kinabukasan, diretso ako kay ano, red, red exhaust. Kasi nung una ko ginamit yun, ano parang ano, sobrang tahimik. Sobrang tahimik niya eh, pag pupunta ka ng expressway. Dapat talaga, kahit pa paano may konting ingay. Kasi syempre safety mo rin yun. Safety mo rin yun, naka 2 wheels ka lang, di ba? Tapos, wala pang tunog. Paano pagkagabi? Eh, limited lang naman yung view sa mga expressway natin dito pagkagabi, di ba? Kaya mahirap din. Pumunta tayo kay, ano nun, kay Red Exhaust. Pakapit tayo ng arrow. Arrow na, cut delete lang naman. Arrow ang pinakabit natin. Yung gusto kong arrow na, ano, na design. Wala kasi, I mean, wala nang stock. Meron sila yung ano, para sample nila. Eh, yung naman nun, syempre, nakailang gamit na yun. Eh, ayun, sakto may nakita ako na ano, na arrow din naman. Pero, shorty pa rin naman, shorty siya. Pero black and aluminum or stainless yung finish niya. Okay din naman. Kung napansin niyo dun sa video or ewan ko kung nakita niyo. Okay din naman siya. Ganda rin. Pero sabi ko nga, pagka nagsawa na ako dito sa ano, balikan ko yung Arrow exhaust. Guwapo talaga eh. Tsaka, guwapo ng tunog. Hindi pa naman tayo magpapa full exhaust. Hindi pa naman tayo magpapa full exhaust. So okay lang naman papalit-palit. Kasi yun, parang alas 7. Alas 7 yata ako dumating doon kay Red Exhaust. Yung pinakaunang customer doon. Hindi pa nagbubukas yung wala pang tao doon sa shop. Una na ako doon. Tsaka in fairness kay Red Exhaust talaga. Based doon sa mga napanood kong vlog. Kasi Genji, kay katingin ko napapanood yun eh. Doon siya nagpapagawa kasi sobrang sulit nga daw. Quality yung gawa. Kaya pinuntahan natin kahit malayo. Yung sobrang solid nung gawa niya, promise. Hindi masasayang yung punta mo dun sa Caloocan. Kasi sa Caloocan yung shop niya. Tsaka ang bait ng mga nung mga gumagawa sa kanila. Sobrang accommodating. Eh ako nakailang testing tayo ng mga iba't ibang muffler eh. Kasi ang hirap kaya mag-decide pag nandoon ka na. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Sobrang gaganda ng mga muffler nila doon. Parang ang hirap mag-decide. Tsaka yung tunog, ang gaganda kasi. So, parang gusto ko yung muffler na pinagsama-sama ng mga pinagpipilihan ko. Gusto ko yung gano'n. Parang gano'n ba? Kasi yun, salpak, ganyan. Pagka-start ko, sabi ko, wow! Diyos ko, music to my ears talaga. Alam mo yung pag-start niya, tapos narinig mo yung sound na, sound na yon. Sabi ko, grabe. Alam mo yung ngiti mo hanggang batok na kaagad eh. Sobrang, ganda talaga ng magawa.
Ay, salamat. Tumigil na yung ulan. Thank you, Lord. Grabe. Ginawa tong kalsada na no, pero ba't gano'n ang... Ayaw ko na lang magsalita. Oh! Parang... Hirap na lang talaga magsalita eh. Ay. So ngayon, nung natapos na tayo sa exhaust, doon naman ako nakascore ng mga accessories nitong CB. Ayan, ilalagay ko yung link niya doon sa description para pag in the future papagawa kayo mga CB nyo, or hindi lang CB ginagawa niya, iba-iba rin. Iba-ibang motor din, lahat ng klaseng big bike meron siya. Message lang siya doon sa tsaka si Red Exhaust, message lang siya doon sa page. Ano naman sila mabilis naman sila mag-reply. Mag-reply yan mga yan gagad. Free labor free labor na siya. Kaya ayos na ayos. Sunod papalagay ako ng underbelly. Dapat kasi sana mapasama ko yun. Mga pinalagay ko nga pala sa CB. Ayan, frame slider, spools, radiator cover, engine cover, ano pa ba? Tank pad, pero kasi nagpa-PPF tayo, kaya ang nangyari, nung tinanggal yung tank pad, tapos di na mabalik nung ilalagay na sa PPF. Kaya siguro next time, pagbalik natin doon, sabay na natin yung tank pad. Yun naman so far ang nalagay ko sa CB. Tapos, yung iba, itong visor, Shopee Racing lang yan. Pero 700 plus na ata. Tapos ako na lang nagkamit. Tapos ayan, pinakabitan din natin ng MDL kasi hina ng ilaw ng stock. Hina ng stock niya. So, sa MDL naman, kay Motor Reborn tayo nagpakamit. Yan sa Dojo Soledad. It's better living. Pero niya akin. Ano yun? M5, Zenlo M5. Sobrang liwanag. Liwanag talaga yung mundo mo. Mapalagay ko dapat sa yun tawag dito, sa frame slider. Kaso wala sila ng bracket. Doon para malagay yung frame slider. Kaya nangyari. Dito lang sa baba ng headlight ka pinalagay. Sinabi sa akin, GR na lang daw. Hindi kasi kapan ng ng hindi LED na LED din pala yun. I mean, yung Zenlo kasi di ba parang projector type siya. Mas bet ko yung mga ganun, yung projector type kasi parang mas nalilinawan lang ako doon. Yung sa GR kasi di ba parang sabog yung ilaw niya. Parang pakalat naman. Okay din naman yung GR. We'll see kung magustuhan natin yung next time. Ayan, dito na tayo sa Santo Tomas. Sana nandun na yung plaka natin. Kasi, sabi sa akin kanina nung ahente ko, yung ahente ko nga pala si Beatrice. Uy, sapatos niya, yung sapatos. Yung ahente ko dito, si Beatrice Gonzalo. Message, PM niya siya dyan. Yan din yung name niya sa Facebook. PM niya lang siya. Sobrang bait niya ni ma'am. Tulungan talaga kayo niyan. Tapos, makita niyo siya mamaya. Dun sa, sa Wilting. Pakilala ko kayo.
Ayan, dito na tayo sa Wheeltech Kawasaki. Wheeltech. Kung natin susi. Lagi ko nakakalimutan yung susi. Lapit na pala. Kaway ka muna, ma'am. Yan si Ma'am Bea. Message lang siya. May gusto kayo mga Vlog na din po kayo, sir. Oo. Binabutan kami ng ulan. Kaya pala. May stop over po. Hindi na, diniretso na namin. Mamaya maririnig nyo kung gaano kalakas. Edit ko pa eh. Edit ko pa to eh. Oo, kailangan panoorin lahat ulit. Maglalagay ka pa ng mga subtitles. Oo, mga ganun. Oo. Oo. Ano, SLEX. Expressway. Oo, nung pagkabili ko. Sige po. Thank you. Bye. Excuse po. Ito naman tayo kay Dueñas Cafe. Mag-unwind lang tayo. Palipas tayo ng traffic. Traffic ngayon pa uwi, grabe. Pasukan na rin kasi. Kaya, ano muna tayo. May tayo uwi. Ganda ng view, oh. Grabe. Parang sarap mag-camping. What a view! Ganda, grabe. Aray ko. Ay, lupa. Hindi ko alam may ganito pala dito sa Santo Tomas. Galing. Galing.
Ganon ang putik. Hayop. Andaanan tayo. My God. Ay, dulas. Siyempre. Bato. Sorry na pang off-road kita, Borotino ah. Dueñas Cafe. Pwede kaya dito. Tanda, okay. Dueñas Cafe. Kuya mo. Now is the time. Stars will be bright. Our bodies will groove all through the night. Come take my hand, then we will fly. Come on, baby. Ganda dito. I-enjoy kayo. Sobrang ganda ng mga tanawin. Ganda rin ng ganda ng view. Yung food, hindi ko alam eh. Kasi kumain na kami kanina sa Uy! Gotong Batangas. Kaya ang kinain na lang namin dito, nachos. Grabe, daming gamo-gamo. Ay, uwi na. Lord, gabayan niya po kami pag-uwi. Sana wala pong mangyaring kahit ano. Salamat po sa biyahe na to, sa mga gandang tanawin, sa pagkain. Enjoy po kami. Grabe, lakas ng ilaw ng itong Senlo. Sulit yung binayad mo talaga eh. Handa lang kasi tatalsik ang mga putication. Luwag na yung traffic. Pwede na tayo mamakbak. Back vacation.
Yun. Ay, grabe, sarap. Sarap. Muna gusto ako dito sa CP. Grabe, ang ganda ng tunog niya. Oops. Sobrang... Parang walang katulad yung tunog. Parang walang katulad yung tunog niya. Alam mo yun? Kasi yung iba parang alos sa'yo yung tunog eh. Ewan ko sa ito lang yung tanging 4-cylinder na kakaiba yung tunog. Pero ang blues ko kasi ng tunog eh. Ayun guys, dito ko na natapusin yung Rigo. Dito ko na natapusin yung video. Sakit. Tinamaan ng ating Yag Balls. Ito ko na tapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood, pagsuporta sa ating vlog at sa ating channel. Sana kasama ko pa rin kayo sa mga next na content na gagawin ko. Huwag po kayong magsawang sumuporta. Tsaka comment naman kayo guys kung anong magandang puntahan next. Yung kaya ng CB baka mamaya dalhin nyo ako sa Cotto Mines. Cotto Mines na CB dala ko. Huwag naman. Huwag naman. Ngayon, hanggang sa next vlog. Hanggang sa next vlog mga tol. Keep the kids, ride safe Enjoy lang. Bye